Magandang umaga, Sir Benjo. Ayusin ko lang itong natin. Total, lunch break naman ngayon. Ayan, kumakain kami Sir Benjo ng masarap na biko. Yung biko na yan, luto ng misis ko yan, Sir Benjo. Nasarapan nga si Mayo. Oo, kaya mag-usap naman tayo. Mag-usap muna tayo tungkol dito sa ang topic natin, itong salary increase ng ating mga guro by 2024. Nabalita mo sa akin na last week ay nagpunta ka, bumisita kayo yung grupo mo ng Teachers Dignity Coalition, yung inyong mga opisyales. Pinasyalan nyo si Senator Coco Pimentel, tama ba? Yes. At sabi mo, pinasyalan nyo rin, pinuntahan nyo rin, binisita nyo rin sa Senate si Senator Risa Hontiveros, tama ako? Yes. At ang pinag-usapan nyo doon ay tungkol sa salary increase ng ating mga guro. Sa 2024 to, Sir Benjo? Yes, sir. Ano ba ang napag-usapan nyo? Well, una, ang isang malungkot na balita ay wala explicit na batas na magsasabi na meron tayong salary increase. Pero ang mangyayari dyan, usapan yan doon sa GAA, doon sa General Appropriations Act, in which ang sabi naman, ang commitment ng DBM, I just don't know, doon sa version na pinasa sa House, kung included na yan kasi there are something like allocated something like 16 billion or 16.9 billion. Yes. Ito ay hindi lang para sa mga guro, sabi mo. Government employees yan. Sa lahat ito. Yun yung pasok doon sa NEP. National Expenditure Program na galing sa DBM. In fact, any day next week perhaps ay may meeting din tayo sa DBM para pag-usapan itong detalye. But since hindi pa naman tapos yung GAA, meron pa talaga itong chance. Kung may ganyang commitment at sinasabi ng DBM na meron namang allocation ng budget, malamang sa hindi, uubra yan. Ang binabanggit nila parang 8% maximum medyo maliit yan. 2 to 8% yata ang narinig ko. Maximum lang 8%, 2% yung minimum, Kung 2%, Sir Benjo, parang kung 27,000 ang teacher 1, parang napakalit lang yan na wala pa atang 600. Yes, napakalit yan kasi ang 1% ng 10,000 ano lang diba? 100 pesos lang, tama? Mga ganun, so 200 pesos sa 2,000. So parang maliit masyado, Itong sorry hindi ako math major pero yan nga yung natin. Yung pinag-usapan nyo. Struggle natin. Pero doon sa minority kasi sina Senator Coco at Senator Riza. Pero pwede kasi doon sa tinatawag natin unang-una pag dineliberate sa Senado yung version ng Senate ng GAA 2024. Siyempre, laging may boses ang minority. Kasama lagi yan sa deliberation. Kaya sila ang inyong pinuntahan. Oo, kasi siyempre yung majority susunod sa Agos yan Pero kinakailangan bang mag-enact ng isang batas para dito sa salary increase? Hindi natin kailangan lagi ng isang explicit sinasabi batas. mo. Although itong mga nakalipas na panahon ni President Duterte, lahat ng yan ay ginawad ng isang batas, ng isang Republic Act. Haba ng number, di ko na maalala. Prior to that, executive order yan, panahon ni President Aquino. Ngayon, sa panahon ni President Marcos by 2024, basta may budget. Ganun naman ang ginawa nung panahon ni GMA. Basta may budget, pwedeng mag-executive order yung presidente. So yun ang maganda. Yes. Basta ang kailangan lang muna ay dapat meron munang budget na inallocate ang Kongreso. Doon papasok. In fact, doon sa mga special allocation na pwedeng gawin sa bicameral So kaya ka nagpupunta sa Senate ay i-approve pa ba nila to? Paano ba yan? Kung hindi magkakaroon ng isang batas. Gusto kasi natin mahirap nang habulin yung isang batas ngayon. Kaya habulin na lamang natin kung ano yung nandun sa GAA. Diba? But of course, there are bills na naka-file pero hindi yan pinag-usapan. Hanggang pinag-usapan na natin yung budget. Kasi yung budget yan talagang buhay ng bansa kapag hindi mo nahabol yung mga bills mo, normally halos lahat ng bills ay may kaukulang budget na kinakailangan Pag hindi mo naihabol yan, doon sa deliberasyon ng budget medyo mahirap na.
No, pero pwede pa rin ano kapag kahinabol yan doon sa special allocation under GAA. Diba? Pwede yan. So kung merong budget, parang ganito yan, Sir Bong, no? Ako yung DBM, nag-allocate ako ng budget, no? Inapprobahan ng both houses of Congress hanggang doon sa BICAM, no? Nung inapprove yung in-insert ko na budget na 1 billion na limbawa, di ba? Paano ko 'to ipamimigay bilang salary? Kailangan ko ng executive order at least, no? Diyan papasok 'yon, no? Yung executive So, ang order. kailangan pala dito ay si PBBM. Yes. Kaya nga gano'n, we will lobby din, hanggang doon sa presidente, no? Executive, no? Magiging executive ang labanan kapag ka ito ay na-approve, no, sa BICAM. So, pwede ba nating asahan na by 2024, sa mga guro natin na nakikinig, pwede ba nating asahan na talagang meron tayong salary increase itong papasok na 2024? Well, kung hindi pinull out, kung hindi nilipat yung allocation na sinasabi na 16 billion, kung hindi yun na pinull out, What do you mean i-pull out? Pwede kasi I-divert sa iba? Pwede kasi i-allocate yan sa iba. Diba? Talaga? Oo, basta yung budget na yan. Pero syempre, ang NEP kasi, ganun ang nature ng National Expenditure Program, no? Naka-allotted yan, doon sa iba't ibang ahensya. Allotted yan doon sa line item, no, ng budget. Kung para sa salary yan, para salary talaga yan. May mga ilang mga diversion na ginagawa at yun, controversial nga yung iba dyan, no? Oo. Pero tingin ko naman siguro na itong nakalaan na 16.95 billion ay tingin ko naman ay talagang ibibigay na to para sa mga kawani ng gobyerno. Yes. Pwede natin ang asahan kasi in-announce na ng DBM yan. Pero, syempre, kailangan nating makita pa, no? Makita na ito ay nandun na, no, sa GAA. No? So far, wala pa yung GAA natin. House lang yung pinasa na minadali nga nung nakaraang linggo. Okay. Sige, maraming salamat, Sir Benjo, sa ibinahagi mo ngayon sa aking YouTube channel. Thank you, Sir Benjo. Yes, Sir Bong. Bukas, magkita-kita tayo. Bisita natin Senator Gatchalian dito sa Caloocan High School. Sige, tanongin kita, ano nga ba ang activity na gagawin ng Teachers Dignity Coalition in observance of National Teachers Day? Well, unang-una, nagpapasalamat ako sama-sama na yan. Meron tayong World Teachers Day at National Teachers Day. Month, yeah. Actually, memorialize na ito. Exactly, yes. Nasaan na yan? Nasa isang executive order, presidential proclamation. Well, since ka ngayon ay National Teachers Month, tayo ay nag-celebrate iba-ibang paraan. Ano ang activity ng Teachers Dignity Coalition? Bukas, yun yung mismong talagang celebration, no? October 3. Ng TDC. October 3, alauna ng hapon dito sa atin sa Rosca Hall ng Caloocan. I heard bisita mo si Senator Win Gatchalian. Yes, bisita natin. Dahil ikaw yung principal, ikaw magwe-welcome kaya Senator Gatchalian. Siguro masarap itong biko. Baka bago sandin. Sige, Sir Benjo, bitayin mo sila, yung mga members natin o kahit hindi natin kaanib lahat gustong umattend sa gagawing activity ng Teachers Dignity Coalition bukas October 3. Opo, iniimbita natin lahat ng mga teachers, lalo na mga faculty presidents, mga leaders, hindi lang po sa Caloocan, hindi lang sa Kamanaba, kundi sa NCR. And I understand may mga nagka-confirm na sa atin from Bulacan, from Dasmariñas, so 3 regions to lalabas, Rizal bukas at Antipolo. Yes, sir. Bukas to, meron kaming hinanda. So meron silang mga local celebration, local activities sabay sa region nila. Yeah. Meron pero centralized itong activity natin dito sa Caloocan High School for the TDC chapters in 3 regions, NCR, Calabarzon and Central Luzon. Yung ating mga Sir Bong, mga estudyante natin sa music, sa creative writing, naganda ng panggulat sa ating mga bisita bukas. And of course, we are fortunate that the chair of the Senate Committee on Basic Education himself would come to participate in this celebration. Of course, talking about Senator Sir Win Gatchalian, nakababayan natin sa Valenzuela, at yung ating mahal na superintendent, Ma'am Jenilyn Rose Basa Corpus. Buti ko na maging kamag-anak ay pupuntahin dito sa atin. Sige. Salamat, Sir Benjo. Yes, sir. Ituloy na natin yung pagkain natin. Salamat.